Hello, magandang umaga po, 'no. Dito naman tayo magtatalakay tayo sa isang, matinding issue rin sa ngayon, sa kasalukuyan. At ito po ay patungkol sa mga derm care beauties. Si Neri Naig Miranda, na asawa ni Chito Miranda na lead singer ng parokya ni Edgar. At saka si Rufa Maequinto, isa ring magandang babae. At siyempre, inihambing natin ito ngayon sa nagiging karanasan po ni Mr. Lucky Manzano na anak ni Vilma Santos na tumatakbo po ngayon si Lucky bilang gobernador, vice-gobernador ng Batangas Province. At ang kanyang gobernador ay kanyang nanay na si Vilma Santos. Ano rin, no? Talagang mahilig din sa family dynasty ang mga itong mga Vilma Santos at si Ralph Ricto. Kasi ang anak ni Vilma na isa kay Ralph Ricto na si Ryan ay tumatakbo rin congressman, papalit siya sa tatay niya. So, yan. Mayap aabak, Presperes. Mayap aabak sa lahat ng mga kabaling ko dyan sa Pampanga, sa Tarlac. At kahit sa Nueva Ecija, maraming mga kabalin ako dyan. At naimbag bigat mga kadakayo amin, mga kuwan ko, mga kabsat ko. Sa lalo kay Rose Cruz, hinihingi ko ang inyong pagdasal kay Mr. Rose Cruz na aking kaibigan na Ilocano doon sa California na magpapa-opera po siya sa ngayon sa kanyang tumor at pagdasal natin na maayos magiging matagumpay pong operation niya doon sa California. At sigurado naman ako makakasurvive. At kay Ernesto Lagramada diyan sa Seattle, Washington, magandang umaga. Sa mga lahat diyan sa kay sa Bicol, kay Engineer Melvin del Puerto na president namin sa aming Caveman International, pati si Fiscal Manny Saiz. Magandang umaga. Kung gising ka na o replay playing, panoorin mo, magandang umaga. Magandang umaga rin kay isa ko ring subscriber na nanonood sa akin, si Congresswoman Franz Castro. One of, actually, mga paborito ko silang mga congressmen, sila ni Arlene Brusas at saka si Raul Manuel, yung mga tinatawag na Makabayan Black. And I admire the qualities of this trio. Kaya sana nga, nangarap nga ako na may isama rin ako sa pagkakandidato, pagkasenado, magsama kami at para kami, makikipaglaban kami sa ikakapanalo ng bayan. At alam ko na nanonood din si dating Senate President si Jimmy Zubiri. Alam ko nanonood siya sa akin. Marami nanonood, alam ko pati si Ace Barbers, no? Si Congressman Dan, sa tingin ko baka si Dan Fernandez at saka si Benido Abante, manood kayo sa akin. At please naman, yung inyo pong quad committee na investigation, huwag niyo pong haluan ng vetting. Kung may testigo po kayo, ay imbitahin niyo po upuin na wala na ho maraming interview bago investigasyon. Kasi po, sa mata naming ako'y dating trial lawyer talaga ako, kapag vetting mo ang testigo at kailangan pagpresenta mo sa court ay hindi na makatotohanan yan. Kailangan ipresenta mo ang testigo bilang isang nasa virgin state para kung anong lalabas sa kanyang isip, yan po ang totoo sa lahat ng tanong mo. So kasi kung pag may betting, natuturuan na, nakapag-isip na. So ladies and gentlemen, ang diwa po dito sa likod ng mga ganong investigasyon, time is of the element. Tandaan niyo po, kapag ang tao po ay walang panahon makapag-isip, ang lahat ng sasabihin niya ay katotohanan. Kung hindi man niya mailabas ang katotohanan, siya ay lalabas na magiging evasive, paiwas kung sumagot. Ganun po ang aking karanasan bilang isang trial lawyer sa pag-cross-exam. Kaya gulatin mo po yung testigo para lalabas kung ano totoo. Kagaya rin po niya ng lahat ng mga affidavit, magreklamo ka, bakit ngayon ka lang nagreklamo kung totoo ang sinasabi mo? Yung passage of time, kapag nagtagal na umisip, ay hindi na po
makakapaniwalaan yan dahil mahabang oras ang pinag-isipan bago ka magsalita. So, ibig sabihin, hindi na po siya totoo. Kaya po, meron kaming tinatawag na hearsay na res geste. Hearsay, pero natatanggap na bilang ebidensya. Bakit po? Kagaya nitong example na ito, ako'y nakaupo dito sa bahay. Kasunod na sa labas ng bahay ko, may nakita akong tao, si Edgar. Si Edgar nakita ko sumigaw, ay, sinaksak si Pedro ni Juan. O ngayon, anong ibig sabihin? Kasi narinig ko narinig ko si Edgar nagsalita na si Pedro sinaksak ni Juan. Ano ba ang tanong? Totoo bang sinaksak ni Juan ni Pedro si Juan? Totoo po. Kasi iyon biglang salita ni Pedro yon na nanggaling ako. Hindi ko nakita yung pagkasaksak pero totoo yun. Kaya exemption po yun sa hearsay rule. Nais ko lang din kayo pag bigyan ng aral sa lahat na nanlalait sa mga hearsay. Hindi po lahat ng hearsay ay hindi totoo. Okay, example. Marami po sa atin na mga ipinanganak na walang birth certificate. Kung wala kang birth certificate, pag sinabi mo, anak ka ng tatay mo, hearsay yan. Kasi wala kang birth certificate. Pero, maaring totoo kasi ikaw naman talaga totoong anak niya. Di ba? So, ibig sabihin, huwag niyong alipustain ang hearsay kasi mas malimit, marami sa hearsay ang totoo. Minsan, meron ding, sabi po, anak ako ng tatay ko. Bakit? Meron pa akong birth certificate. Yung birth certificate, pwede din ho yan pipirmahan ng tatay sa likod na hindi naman siya totoong tatay. Ang tawag dyan, affidavit of recognition. Kaya I'm just telling this just to educate all of you who are listening to me. At least on the point of law, on that evidence, alam nyo. So ngayon dadako tayo ngayon sa ating topic. Ang topic po natin sa ngayon ay, bago tayo mag-topic, nais ko muna sabihin na maaring maraming nagagalit sa opinion ko doon sa impeachment complaint na sinampa kay Sara Duterte. Pasensya na kayo. Yan po ang aking talagang matalino at patas na paningin. Okay? Binibigyan ko lamang kayo kung ano pag-assess. Kasi ang unang-una ko, ayaw ko sabihin sa inyo na ako'y pro or anti-Sara. Ilang beses ko na rin po nilambaste dito si Sara sa aking programa. At ilang beses ko na rin po binaboy ang pagkatao nilang mag-ama dito sa aking programa. Pero kung may nakita akong hindi karapat-dapat ay siyempre, we will do it correctly. We will do it right. Sabi nga ni Ping Lacson, you must do it right. And if you do it wrong, you must make it right. Yung ganun sinasabi niya. Okay? So let us now go to our topic. Ang topic for today is yung mga derm care beauties na si Neri Naig, na asawa ni parokya ni Edgar, lead singer na si Chito Miranda. Kaya sabi, andyan na si Chito Miranda. Di ba kagaya yan ang theme song na andyan na si Move It, darating ng 2 minutes. So anyway, yan po si Neri Naig Miranda. Ang isa pang beauty na ating pag-usapan ay si Rofame Quinto. Ano bang meron sa kanila? Sila po ay nalagay po sa balag ng alanganin sa ngayon dahil po may mga warrant of arrest sila. Aristuhin sila. At si Neri ay naaresto na at doon siya ngayon sa ospital at nagpapagamot nga dahil nagkakasakit daw. But then, nasa jurisdiction siya ng Pasay City Jail at doon siya sa RTC Pasay kinasuhan. Pareho po sila ni Rofame na may kaso. Anong kaso sinampa sa kanila? Sinampaan po sila ng kaso na paglalabag sa Section 8 ng Securities Regulation Code o Republic Act 8799. Ano pong ibig sabihin nun? Yung Section 8 po sa Republic Act 8799 o Securities Regulation Code na batas na ginawa ni dating Senator Raul Roco na taga Bicol ay ito po yung batas na nagpaparusa sa mga tao na nagsusulisit ng mga puhunan na walang paalam, walang pahintulot mula sa Securities and Exchange Commission. Kaya kayo po, ang payo ko sa inyo man, alam mo, importante at mahalaga yung tinatawag na kapital. No?
kapital sa kung ano man negosyo meron ka at ikaw ay gusto mo mangangalap, punta ka sa kaibigan mo. Kung minsan, kung mga tatlo lamang kayo, nag-usap-usap kayo, magpa-partner kayo, sa tingin ko ay hindi pa sakop ng Securities and Regulation Code yan. Pero the fact na pag nangungalap ka na ng pundo sa publiko, yan na po, doon na po papasok ang katungkulan o karapatan o kapangyarihan ng Securities Regulation Code at hindi ka pwede humingi ng mga puhunan mula sa publiko kung ikaw ay walang pahintulot mula sa Securities and Exchange Commission. So ito po, sa kagustuhan ng ang may nagnegosyo rito, Dermcare ang may-ari. Tapos, kumbinsido naman ako na si Rufa May Quinto na magagandang babae, pati si Neri Naig na magandang babae rin, sila po, ayon sa kanila, ay mga endorsers lamang. Kumbaga, kinuha ng mga modelo para i-endorso yung produkto ng Dermcare Clinic. Yung Dermcare Clinic kasi po ay isa po siyang clinic na alam mo naman, mga babae mahilig sa pampaganda. So isa po yan sa nilalapitan ng clinic. Kaya nga lang, ang naging problema dito, no, ang ginagawa sa pagkakaintindi ko, ang may-ari ng Dermcare Clinic ay nagnegosyo siya, nag-alok siya sa mga gustong magnegosyo din ng Dermcare na pwede silang mag-franchise ng Dermcare kahit saan sila at sa halaga na meron silang puhunan na ilalagak. Ang pagkaintindi ko ay 250,000 per quarter ay kikita na 31,500. So ibig sabihin, nakita mo yung sitwasyon na alok nila ay may fixed amount at may fixed percentage. So ibig sabihin, yan na po ang pag nakita mo may nag-aalok po ng negosyo, nakikitain na fixed percentage, ano na kayo, be wary, huwag na kayong, mag-isip na kayo, huwag nyo natanggapin ang mga alok na ganung negosyo. Bakit po? Yung mga fixed percentage na binibigay ay hindi po mangyari yan sa negosyo. Ang negosyo po ay dalawang uri ang papuntahan yan, matalo o manalo. Kung manalo ka, doon ka dapat pabawi sa kung magkano kikitain. Kung may share ka. Pero kung matalo, wala ka rin kikitain. So kaya nga, para naman maprotektahan ang publiko, nilabas o pinamunuan o talagang pinaglaban ni dating Senator Raul Ruco itong batas na Securities and Regulation Code at sinabatas na kung sino man ang gustong mangalap ng puhunan sa pamamaraan ng utang, kunwari utang kasi, pamamaraan ng donation kay Apollo, hindi yung si Apollo yung sa sa kapa, yung kapos padatuin. Ang sa kanila naman is hihingi ng pera pero may pirmahan ka na papel na idodonate mo sa parokya o di kaya sa simbahan at bibigyan ka ng kaukulang porsyento kapalit ng dinonate mo. Asan ka makakita? Binigay mo, may kapalit pa. Ibig sabihin, hindi na totoo yun. So, yan po, nasasakop din yun ng Securities and Regulation Code. Ikaw ay mabibilanggo rin kung ikaw ay gumawa na ganon, nanganganap ka ng pundo sa pamamaraan kunwari na donation or pamamaraan kunwari na utang, nangutang ka, ay makukulong ka rin. So, kaya para madagdagan ng kapital sa anumang negosyo meron kayo, ay pinapayo ko po sa inyo, pumunta po kayo, wala namang bayad, hindi nyo na kailangan ng abogado. Magbukas lamang kayo pala ng website ng Securities Exchange and Exchange Commission at meron sila pong public service diyan. Mag-apply ka, tutulungan ka po nila kung ano negosyo mo na gusto mong mangalap ng kapital. Halimbawa, meron kang kapital na gusto mo paramihin ang binebenta mo ng mga banana Q. May gusto mo hindi lang sa Quiapo ka magbebenta. Gusto mo magbebenta ka rin sa Espanya, magbebenta ka rin sa UST, magbebenta ka sa Ateneo, magbebenta ka sa UP, dami-dami ang gusto mo damihan ng branch. Kumbaga, yun ang negosyo mo na naisip na meron kang cart. So, para maibebenta mo yan, gagawa ka ng isang cart, parang gagawin mo prangkisa, hindi mo maibenta ng prangkisa niyan kung hindi ka kukuha ng lisensya o license to operate mula sa Securities and Exchange Commission. Kasi pag mag-apply ka,
tutulungan ka nila, susuriin pa nila yan. At kung viable at hindi ka manluloko ng tao, bibigyan ka ng lisensya at bigyan ka na ng guidance pa. At kung makakuha ka na niyan, pwede ka na yung kumuha ng business permit or mayor's permit kung saang lungsod o munisipyo ka man mamalagi ng iyong opisina. So, nakintindihan na. So, hindi po masama ang magkakaroon ng negosyo. Basta, dangan nga lamang kung kinakailangan ninyo mangalap ng pondo, pumunta po kayo sa Securities and Exchange Commission at narinig ko pong opisyal ng SEC. At doon lamang kayo humingi, meron silang kompleto ang kanilang website, doon kayo humingi ng tulong kung paano ang gagawin lahat-lahat. Okay? Ang nangyari kasi dito sa mga derm care beauties na to, naniwala naman ako na si Neri Naig at saka si Rufami Quinto ay sa ganda kasi nila, maganda yung skin nila, mga balat nila. So pinapakita nila sa mga Pilipino, mga lalo at mga babae, na sila ay magandang mga kutis at dito kami napunta sa derm care. Kaya ang problema lamang dito, yung kanilang endorsement ay ginagamit din sa pangangalap ng kukuha ng prangkisa. Di kukuha ng additional na pundo na 250,000 pesos kada isang pundo. Tapos kikita ng 31,500 sa 3 buwan. So iyan ang naging problema. At ang naging problema dito ay hindi sila kumuha ng lisensya sa Securities and Exchange Commission. Tanong, masama ba yan? Actually, personally, hindi masama titingnan. Bakit? Parang moral pa yan eh. Legal pa yan kung titingnan. Kaya lang may batas na nagsasabi, kumuha ka muna ng lisensya. Kaya hindi nila pagkuha ng lisensya, akala siguro na I'll give them the benefit of the doubt na siguro yung kanilang kausap na binabayaran sila sa endorsement ay yun na ang kumuha ng lisensya. Umaasa sila na yung derm care na establishmento ay kumuha na ng lisensya o permit sa Securities and Exchange Commission. It turned out na wala. Kaya kinasuhan sila ni Neri Naig at si Rufami Quinto at may warrant of arrest sila ngayon sa paglabag ng tinatawag na Section 8 ng Securities Regulation Code. So, ang matindi pa niyan, kapag hindi lisensyado ang iyong pag-alok na mangalap ka ng pondo kapalit ng papel, ay ibig sabihin nun, nangyari yan, ang pumutok ito dahil yung mga inalok ni Neri Naig ay hindi nagbigay ng kaukulang interest itong kanyang derm care clinic na establishmento. Hindi nagbigay ng pangakong interest na 31,500 kada 3 buwan. So then nagreklamo, ayon sa abogado nung nagreklamo, umabot po sa 1 bilyon ang involved lamang si Neri Naig na kumuha ng investment na 250,000 pesos. So, tapos may sinasabi pa na may mga franchise partner, no, mga 5 million na nakita. Ganon din si Rufami, pero kay Rufami, wala pa atang sinampang estafa. Ang kay Neri Naig, sinampa na siya ng tinatawag na syndicated estafa. Ano bang pagkakaiba sa simpleng estafa at saka sa syndicated estafa? Ang estafang simple ay panluloko at nakaloko ka ng naniwala sa sayo sa kung anong ginawa mo, nagbigay siya ng pera at nawala yung pera. Yan ang simpleng estafa. Ano naman po ang syndicated estafa? Ang syndicated estafa ay may papakita na minimum of 5 na tao nagkumpol-kumpol, naging kutsabahan at nag-usap para manluko ng tao at mangalap ng pundo mula sa publiko. At pero panluloko lang pala ang kanilang gagawin. Kailangan po minimum of 5 persons para mauwi sa syndicated estafa. Syndicate nga eh, di ba? So ganun. Pero ayon naman sa abogado ni Rufami Quinto, ay wala namang kaso ang estafa sa kanya, kundi kaso lamang na paglabag sa Section 8 na or Securities Regulation Code. Kapag Section 8 po, may pensa. Pero ang syndicated estafa, wala pong pensa. Kaya kayo nakikinig sa akin, ay binibigyan ko lamang kayo ng edukasyon. Wag na wag kayo maniwala po sa nag-aalok na kung ano-anong puhunan na may balik na fixed percentage. Kapag fixed percentage ang inalok sa inyo, hindi na kayo maniwala dyan.
Pangalawa, ninyo na hanapin sa mga nag-alok sa inyo. Nakita nyo, magandang negosyo inalok. Nakita nyo, bumubukas, nakita, binisitahan nyo pa. Magandang takbo ng negosyo. So ikaw ngayon, nainganyo ka. So para ka mabigyan ng proteksyon ng batas, humingi ka sa kanila ng certificate na sila ay mayroong pahintulot mula sa Securities and Exchange Commission na mangangalap ng pondo. O kung hindi ka makahingi sa kanila, mag-type ka, maglalagin ka sa sec.gov.ph at itanong mo doon kung yung napupusuan mo na isang kumpanya na nag-alok ng puhunan, pamumuhunan, ay ito ba ay lehitimo o hindi, lisensyado o hindi. Yan lamang po, no, sa ngayon, at maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. So magandang umaga kay Phil Tabayuyong diyan sa, kamusta ka na? Diyan sa Cambodia. So Raylio Kakatapado diyan sa Los Angeles, California. Amo yung napansin ko pag nakulong biglang nagkasakit. Siyempre stress ka. Kahit sino namang tao, magka-stress. Pag mahina-hina po yung immune system mo, magkakasakit ka talaga. So Evangeline Cardinal, morning po, Engineer Toto Casing, Lulu Castillo, nasaan ang pagiging check and balance ng mag-ina. Kadika sila. Tapos Inyolo Kona, like Alexander Villas, hi po Sir Toto, mabuhay po kayo and best of luck. Naway manalo po kayo watching from British Columbia, Canada. Salamat po. GD Adavin, hello po Dr. Engineer Toto Casing, mabuhay po Bunyog Party List. I pray for your success in church last Sunday. Salamat po. So si Mike Salazar, ang aga vlog mo ay matutulog pa lang ako po. John Aristolapit watching from Effingham, Illinois. So Minda Gahi from Rome, Italy. Stay safe, Dr. Ramon Zitroc of Cortes. Good PM po, Mr. Toto. LB Herna Sanchez. Hi po, Senator. Amuyong Dinastia Presperes. So iyan po ang ating dinastiya na mag-inang Ralph Recto, Rafi, si Ryan Recto, si nanay nila na si Vilma Santos Recto, at saka si Lucky Manzano. So, yan po. At ipapakita ko lang po yung yan. Si Lucky Manzano naman po, ang kanya naman ay mayroon naman siyang negosyo-negosyo doon. Pumasok siya sa flex fuel. Tapos nangako naman din ng fixed percentage. At ang nangyari, nakalusot ito si Lucky Manzano. So kung ako tanungin mo, dahil hindi ko na nakita na kontrobersiya na si Lucky Manzano, ibig sabihin, anong ginawa niya? Kaya may pag-asa pa ito, yung derm care beauties natin, na makalusot sa kaso nila. Ang gagawin lamang nila, ang ginawa po ni Lucky Manzano ay nagbayad ng 1 bilyon. So ginastos niya ang pera ni nanay tatay niya. No? Si Edo Manzano at saka si Vilma Santos. Binalik nila yung pera nung nagrereklamo. Balita ko 1 bilyon yun. Para lamang mawala sa kaso si Lucky Manzano. Ganon din si Neri Naig. Wala siyang problema dyan. Ibalik lamang niya po ang pera sa mga nakausap niya at mawawala na po ang kaso niya. Ganon din po kay Rufa May Kwento at Quinto, hindi Kwento. At ibalik niyo lang po pera at makalusotan po kayo. Yan lamang po ang tanging paraan para kayo po makalusot sa kasong yan at wala na pong ibang paraan. At good morning po sa lahat na mga kaibigan natin. Si Benjamin, mabuhay ka, Dr. Kausing. Ikaw ang dapat na magsilbi sa taong bayan. You are intelligent, fair, and with style. Thank you po. Ivy Gray, Zia, good morning. Doc, Engineer Toto Kausing. Watching from Australia. Wow, Wonder Mike. Good morning, Attorney Toto Kausing. Amo yung ED Engineer, Nobel kaso. Nobel ang kaso ni Neri Naig. Ganun po yun. So, Wonder Mike ulit, Ricardo Cepeda, nakulong din dahil endorser din siya pero nakalaya. Pero ano bang kaso ni Cepeda? Parang ibang kaso niyan. Pero what is important is, I am advising you. This is an unsolicited advice. Dahil hindi niyo hiningi yung advice ko, hindi po ako nagiging abogado ninyo. Kaya maging abogado niyo lamang ako kung kayo ang nanghingi ng advice sa akin. At kung sa kong loob naman binibigay. Kaya sa akin pag-advice ay hindi po ito masasabi na lawyering. Okay? Pero ito naman, siyempre gusto ko na
maging maayos ang buhay nyo, ibalik nyo lamang po ang pera na kuha. Kung kulang, kausapin nyo at installment, ibalik nyo po. Kung naibili nyo ng property, ibenta nyo property o di kaya i-alok nyo sa mga tao na pagkunan nyo ng pera. Ganoon lamang po ang solusyon. Kailangan na narinig ko po si former Justice ng Supreme Court na si Conchita Carpio Morales. Kapag ang lahat ng abogado lamang ay hindi nagsisinungaling, madaling bigyan ng solusyon ang lahat ng kaso sa mga korte. So magandang umaga po sa lahat ng mga kababayang Pilipino. Abangan natin ang pangalawang impeachment complaint. Analisahin natin laban kay Sara Duterte. At analisahin natin yan na may patas na pagtingin. Okay? Magandang umaga po sa lahat.